Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video, may bago na naman sa e-travel registration, kabayan. Yes, tama yung narinig ninyo. May dinagdag sila sa e-travel registration. Additional step para mag-generate ng QR code. Ano ito? Details coming well. So tama ang rinig nyo, kabayan, may dagdag na naman na service ang e-travel registration. So sa ngayon, meron silang add a family member, andun na din yung customs declaration, andun na din yung CFO certificate. So yung tatlong yon andun sa e-travel. At yung bagong dinagdag nila sa e-travel registration is yung travel tax. Alam naman natin, hindi lahat ng mga travelers ay required na magbayad ng travel tax. At ang travel tax, kinokolekta lamang ito during departure. So, hindi po siya kinokolekta when you arrive in the Philippines. Kung palis lang kayo ng Pilipinas, saka mag-charge ang travel tax. Magko-collect sila. At gaya nga ng sabi ko, hindi naman lahat ng biyahero kailangang magbayad ng travel tax. So, may mga exemptions po yan. Ito yung itsura ng Philippine Travel Tax Declaration sa e-travel. So, may tatlong choices siya actually. Ito yung travel tax na kasama na dun sa inyong pagbili ng ticket. I-check nyo maigi kasi may mga airline na sinasali na nila ang travel tax kapag bumibili kayo ng ticket. I-check nyo yon para hindi kayo ma-double charge. Meron din naman yung mga exempted to pay for travel tax. Example nito is yung mga dual citizens. Then, meron naman yung mga nagbayad online sa CHEZA website. Doon kayo magbabayad. Ang travel tax is 1,620 pesos. May mga videos tayo on who are exempted to pay for travel tax, sino yung mga dapat magbayad ng mga travel tax. So, paki-review na lang yung mga videos natin sa channel if you guys are interested kasi magiging parte na naman ito ng e-travel registration. At doon naman sa mga kababayan natin na bago sa pandinig ninyo ang e-travel, yes, required ito during arrival to the Philippines and some categories are still required to register with e-travel when departing from the Philippines, particularly Philippine passport holders. So, kung bago ito sa inyo, kailangan yung mag-create ng account muna. 100% free po ito. May dalawa kayong option. Pwede kayong mag-register sa website. Pwede din naman sa app, eGov.ph app, na pwede nyo pong i-download sa Play Store or sa App Store. So, wala po kayo dapat bayaran kapag gumagamit kayo ng e-travel. Mag-create muna, then mag-register para mag-generate ng QR code. So, yun ang bago kay e-travel, yung travel tax. Na-mention ko na ito sa English version, but just in case you guys missed it, lalong-lalo na sa mga foreign passport holder, kasi yung mga foreign passport holder, hindi na sila required mag-register sa e-travel kapag paalis ng Pilipinas. Kung paalis lang po hindi po kasali yung arrival. Kasi for arrival, required yon sa lahat ng pasahero, whether you are a Philippine passport holder or a foreign passport holder. Doon sa mga foreign passport holder, like mga former Filipinos, mga dual citizen na walang Philippine passport, hindi po kayo required na mag-register na sa e-travel. Which means, you don't need to go through the process of paying travel tax. Kasi nga, hindi na nga kayo required mag-register with e-travel. At gaya ng na-mention ko for foreign nationals, example, yung kaibigan nyo entered in the Philippines as a tourist, kung hindi naman siya nagstay ng 1 year dito, hindi siya ma-charge ng travel tax. For former Filipinos, it's the same thing. Kung hindi naman kayo nagstay sa Pilipinas ng 1 year or more, wala kayong dapat babayaran na travel tax. And just in case you guys need to pay for travel tax, pwede naman siya online. Meron pa rin yung mga counter sa airport. So, huwag kayong mag-alala, kabayan. Convenient pa rin ang pagbabayad kung kailangan nyo talagang magbayad ng travel tax. So, ito yung mga pagbabago sa e-travel. Heads up sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa paalis ng Pilipinas. Kasi nga, gaya nga ng na-mention ko earlier,
ang travel tax, magcha-charge lang siya during departure. So, magcha-charge lang din dun sa mga traveler na required magbayad ng travel tax. I-try ko pong gumawa ng tutorial para sa panibagong step na ito sa e-travel registration, but please bear with me kung kailan natin magagawa ito kasi panibago na naman, siguro pang-apat na tong dinagdag nila. So parang yung ginagawa nila is one-stop shop ng e-travel para dun sa mga required ng documentation gaya ng CFO certificate, that it will remind you na kailangan mo palang CFO certificate. Now, this travel tax is also incorporated on e-travel. Kung susumahin mo naman, parang hassle-free to travelers. But I know there are some travelers who don't really like e-travel kasi nahihirapan sila, especially to those hindi naman into technology. So, kung ganun kabayan, magpatulong po tayo. Pwede naman po tayo magpatulong sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, if you guys are really having difficulty sa pag-register sa e-travel. So, yun wala na tayong magagawa kasi andyan na yan. Ito na yung panibagong ginagawa ng mga traveler kasi noon nasa papel, ngayon it's all online. So, abangan lang din ang mga future announcement kasi di ba na-mention natin napapalitan din nila. Ngayon, dinagdagan pa. So, I'm not sure kung papalitan ba nila or i-continue na lang with additional services and stuff. But, for sure, I'm gonna keep you guys posted. Kung meron mang idagdag or kung papalitan ba, we'll definitely announce in the channel kung ano man yung maging plano nila. So, this is the latest. Thank you guys so much for watching. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito. At sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.